In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Easter Prayer. Blessed are you, O Mary, silent witness of Easter. You, O Mother of the Crucified One, now risen, who at the hour of pain and death keep the flame of hope burning. Teach us also to be amongst the incongruities of passing time, convinced and joyful witnesses of eternal message of life and love brought to the world by the risen Redeemer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan, Kapitulo 10, versikulo 11 hanggang 18. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Ako ang mabuting pastol." Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan ay tumatakas kapag nakikitang dumarating ang asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa, palibhasay hindi siya pastol at hindi kanya ang mga tupa. Kaya't sinisila ng asong gubat ang mga ito at pinangangalat. Tumatakas siya palibhasay upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako ang mabuting pastol, kung paanong nakikilala ako ng Ama at siya'y nakikilala ko, gayon din naman nakikilala ko ang aking mga tupa at ako'y na may nakikilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Mayroon akong ibang tupa na wala sa kulungang ito. Kinakailangang sila'y alagaan ko rin. Pakikinggan nila ang aking tinig. Sa gayoy, magiging isa ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakakuha nito sa akin. Kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kunin uli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. So, isang mapagpalang fourth Sunday of Easter po sa ating lahat. Kamusta po mga kapatid? Sana naway nakapagsimba tayo sa araw na ito. At una-una po sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa ating pong may kapal sa mga oras na ito, sa masandaling ito na ipinagkaloob niya po sa atin upang tayo po ay makapagbahagi ng kanyang mabuting balita. So ako po ay nagpapasalamat din sa lahat natin ng mga taga-subaybay at tumatangkilik sa ating munting channel na ito, sa ating munting gawain na ito. Sa lahat natin ng mga subscribers, lalo na sa ating mga bagong subscribers, marami pong salamat sa inyo. So mga kapatid, sa araw na ito ay talagang napakaganda, no? Sabi ng ating Panginoon, I will lay down my life to my sheep. Right? Lay down my life. Ialay ko ang aking buhay sa aking mga tupa. Sabi ng ating Panginoon, I know mine and mine know me. Kung babalikan natin sa first reading sa Acts of the Apostles, binanggit dito ni St. Peter, no, that sabi niya, he is the stone rejected
by you, the builders, which has become the cornerstone. Yung pinatutungkulan dito ni St. Peter, kung ating ng pagninilayan, ay yung mga Hudyo, no, na hindi ba naniwala sa kanya, bagkus inakusahan pa, pinako sa krus. Sabat din kung pupuntahan natin ang ating ebanghelyo, na nabanggit ni Pismarex that he is the shepherd, at may binanggit din na gatekeeper, no? He will open the gate for the sheep. So yun na nga, sino ang shepherd at sinong gatekeeper, diba? So ba't din kung ating medyo palaliman ng pagninilay, saan ba itong gate na sinasabi sa ngayon ng ating Panginoon? Saan ba itong gate na ito, mga kapatid? Saan ba ang gate na ito? The gate of heaven. He will open the gate of heaven. Because nandoon na yung ating shepherd, no? Good shepherd natin, nandoon na sa langit. But din dito sa lupa, may iniwan siya ng mga ngalaga, no? Sa kanya mga tupa. So yun ang ating mga obispo, no? Ating Santo Papa. So sila yung mga shepherd, no, na mag-aalaga sa mga tupa na naiwan dito sa mundo para gabayan. At nabanggit ng ating Panginoon dito sa ating ebanghelyo that meron pa siyang ibang tupa, no, na wala sa kulungang ito, no, sabi niya, no, na wala dun sa kung sabi niya sa kural, no, sa kudal, sa turil, kung sa mga Karabaw, turil ang tawag doon, no. So iga-guide niya rin iyon, no, hahanapin niya, iga-guide at ibabalik, no, para magiging isang kawan na lang, no, at isang shepherd. So kung ating titingnan, ano bang binabanggit ng Panginoon na ito na ibabalik niya, no, sa kanyang kawan? So kung ating pagninilayan, no, may nag-i-exist na kawan, di ba? May nag-i-exist na kawan noon pa man. Ang ating Panginoon ay mayroon na sariling tawag dito, kulugan para sa mga sheep, no. But then, habang ang panahon ay lumalakad, marami ang humiwalay na mga sheep sa kanyang kawan. Diba? If you observe, mga kapatid, marami na ngayon ang lumabas sa kawan ng Panginoon. But din, ang ating Panginoon ay walang tigil na gumagabay din sa kanila para makabalik, no, sa kanyang kawan. But ang problema lang, hindi nila pinakikinggan, no, ang Panginoon. Kaya yung pag-aanyaya ng Panginoon na makabalik sa kanyang kawan ay hindi nila pinapansin, no. Bagkus nagkakalat na, no, sanga-sanga na, no. Marami na ang kawan, marami na rin ang nagiging, sabihin natin, nagiging shepherd din, no. Naalala ko tuloy yung nung nagtatrabaho pa ako sa Maynila, siyempre yung company namin ay medyo pahina. Ibang uso yung dati, yung ano ba yun? Gold wings ba yun? So, pinagawa ako ng boss ko ng diagram. Yung bang isa, tapos nanganak, no? Yung hanggang sa ilalim. Ngayon yung sa ilalim, yung kawawa, kasi sila yung mga, yung kumbaga sa ano yung nagbebenta ba, yung
Nakalimutan ko lang yung term, naalala siguro ng Pismarex yung term dun, kung nasa ilalim ka na, so yung mayaman yung dun sa ibabaw, di ba? So ngayon yun ang nangyari sa kawan na humiwalay sa kawan na iniwan ng ating Panginoon. Ilang thousands na ba ngayon? Kung ating lang maalala, no? At mababasa sa mga reports, no? Ilang thousand na ba ang naka-record ngayon? Nasa 50,000 na. So iba't iba doon nagsasabi kami ang tunay na kawan. Di ba? Pero paano ngayon yun? Ang dami na ninyo. Nag-aagawan pa. So ba't din, sinasabi ko na wala ring tigil, no, ang ating Panginoon sa paggabay nitong mga kawan na ito para maibalik sa tama at para mabuksan niya rin para sa kanila yung pintuan, yung gate sa langit. At paano mo, ayun, salamat Pisma, Sister Delpena, no? Yung networking niya, tama yung sabi mo, networking. So, paano ngayon yun, no? Mga kapatid, but then we have to pray each other na itong mga humiwalay, no, sa kawan ng ating Panginoon ay makabalik, no, sa tunay na kawan na iniwan ng ating Panginoon dito. Sa pamumuno noon pa man umpisa sa ating mahal na Santo Papa, unang Santo Papa St. Peter, no. Napakalungkot lang na minsan kung alin pa yung tunay, no, na pinag-iwanan, siya pa yung palaging binabatikos, no. Mas magaling pa yung yung usbong lang, kumbaga sa ayaw ko nang banggitin yung madalas na na words na ginagamit, no? Di ba? Pati mga kapatid, napakaklaro ng ating Panginoon ay nagsabi, ililay down niya yung kanyang buhay para sa mga tupa, di ba? Sa kanyang mga sheep. At binanggit din natin ng Panginoon that I lay it down on you on my own. I have power to lay it down and power to take it up again. So, ang ating Panginoon, may kakayahan siyang ibigay ito at may kakayahan din siya na kunin ito. Di ba? Yung buhay niya, inalay niya. Di ba? But then, sabi, ang hindi umaagree dito ay hindi daw siya ang nagbuhay sa kanyang sarili, kundi ang Diyos Ama. Di ba? But din kung titingnan natin mga kapatid, ano ba ang ating Panginoong Hesus? Diyos ba siya o hindi? Sinabi na yun, di ba? Gabain yung templong ito at pakat ng araw ay ibabangon ko ito, bubuhayin ko. So yun ang yun ang sinabi niya. O di ba? So namatay siya, ba't kaya niyang buhayin? Dahil Diyos siya eh. Diyos siya. So ba din, ang napaka-importante dito ay yung bang inala niya ng Panginoon ang kanyang buhay para sa atin, but din tayo ay pinili pa rin natin, no? Na manatili sa hindi magandang ayos na buhay, no? Mas minahal pa natin itong mundong ito. Marami ang nagkukumahog pag yung bang kumikislap na barya at yung mga perang kung sa atin dyan sa Pilipinas yung nakaganon, no? Yun, wala na sa isip.
Of course, kailangan natin yan, but din, nakalimutan na natin kasi yung nag-alay ng kanyang buhay para sa ating lahat. So, but, mga kapatid, isipin natin that we are not here in this world, no? Kundi dahil sa ating Panginoon. At ang ating kaligtasan, ang ating buhay, our journey sa kabila, ay inalaya na ng buhay ng ating Panginoon. But din, tayo wala lang Binaliwala lang natin. He sacrificed himself, no? Dito siya, pinako na para sa atin. Ba't din tayo wala pa rin? Ito dahil sa pagmamahal niya sa atin. Ba't din tayo mismo lumalayo sa kanya? Kasi sabi ko na, dahil masyado tayong nadulong, no? Nahuhumaling sa makamundong bagay. Nahihirapan tayo pag nandyan na tayo. Lalo na pag pinag-usapan yung salita ng Diyos. Yung iba parang kinakati, no? Parang allergy. But din, hindi mo lang tiningnan, kapatid, no? Sa ating gospel ngayon, ilang beses na sabihin na inalay ng Panginoon ang kanyang buhay sa kanyang mga tupa. Diba? Siya ang dumidipinsa sa atin from any other mga bagay na gustong dakmain tayo. But din, ang ating Panginoon ay walang magawa kung tayo mismo ay hindi lumalapit sa Kanya. Diba? Kung nire-reject natin siya, hindi natin siya pinakikinggan, wala. Yun. So ba din, wala pa rin siyang tigil para akayin tayo sa tamang landas ng ating buhay. So, yun lang po mga kapatid. Marami pong salamat. Mga kapatid, paalala lang po, today Sunday is Vocation Sunday, no? Vocation Sunday ngayon. So, sana naway magdasal tayo, we'll pray, no? Na one of our members, no, of our family magiging have a vocation for religious life, priesthood, no? Kung ano pang mga bagay na dapat natin ipagdasal para sa ating pamilya, no? Sana magkaroon ng isa sa ating pamilya na magiging priest or religious life, madre, no? Kaya nga nagbibiro ako, yung apo ko, sabi ko magpapare ka, ha. So pero ang tatay parang ayaw But then, well, anyway, ang sabi ng Panginoon, dahil sa mga kaparian natin ngayon, ang sabi niya dun sa John chapter 15 verse 16 ba yun, that I choose you, nung sinabi niya. You do not choose me, but I choose you. So panalangin natin mga kapatid na lalong dumami ang ating mga kaparian, no? Our religious orders o mga tao, yung mga individuals na nag-aalay ng kanilang buhay para po para sa ating sa shepherd, no? Para mangangalaga ng kanyang mga tupa at sa kanyang pastulan. So, huwag natin kalimutan mga kapatid that ang ating Panginoon ay He laid down His life for us, for our salvation. So, marami pong salamat sa lahat at ako po ay nagpapasalamat sa ating mga nanonood sa Facebook at saka sa YouTube. Marami pong salamat
sa inyo. At muli po ako yung nagdadasal ng iyong prayer dahil itong mata ko namumula doon, no, dito sa kaliwa. So kung makikita ninyo, pulang-pula siya. But my doctor says nothing. So, well, anyway, marami pong salamat at naway ang Panginoon ay gagabay po sa atin sa ating araw-araw na pamumuhay. Iligtas po tayo, lahat ng miyembro ng ating pamilya sa anumang kapahamakan. At wag lang po natin kalimutan na kumapit lang po sa patalim ang salita ng ating Panginoong Hesukristo. Marami pong salamat at God bless us all. Manalangin po tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Spirit of wisdom and understanding, enlighten our minds to perceive the mysteries of the universe in relation to eternity. Spirit of right judgment and courage, guide us and make us firm in our baptismal decision to follow Jesus' way of love. Spirit of knowledge and reverence, help us to see the lasting value of justice and mercy in our everyday dealings with one another. May we respect life as we work to solve problems of family and nation, economy and ecology. Spirit of God, spark our faith, hope, and love into new action each day. Fill our lives with wonder and awe by your presence, which penetrates all creation. Amen.